Imagine pag matulog ka dyan sa labas at may apoy na malaki na parang dingding na nagpapainit sa inyo kasi sa gabi sa disyerto napakalamig. Tapos pag maga, habang lalakad kayo, may ulap para hindi kayo mainitan. Napaka makapangyarihan, napakalakas, napaka kabigha-bighani. Sabi ko nga, kung nandun ako, makikita ko yung gawain ng Panginoong Diyos. Na araw-araw may mana na nahuhulog, na kinukuha natin at kinakain. Day after day after day. Hindi lang po yun. Nung aalpas sila, anong ginawa nila? Naipag-bakas ba sila? Naipag-away? Hindi po. Kusa silang pinalayas. Ang Diyos Ama, ang dating po sa akin, yung Diyos Ama natin, yung mga Egypt, kumbaga parang ginunti niya. Sino po? Palayain mo anak ko. Hindi namin papalayain. Di ba 10 plagues? On the 10th plague, pinalaya. Walang ginawa doon yung mga yung mga Israelites. Kusang pinalaya, hindi lang yun. Binigyan pa ng ginto at silver para lang umalis. Bigat nun. Kung iisipin nyo, ang bigat ng ginawa ng Panginoon Diyos para ipakita. Dahilan doon, sabi ng Panginoon Diyos, go to Exodus chapter 20. Kung may Biblia po. Exodus chapter 20 verse 1. Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Tandaan nyo, ako si El Shaddai. Ako ang nagligtas sa inyo sa bahay ng slavery. Because of that, because of what I have done, God says, do this. Itong 10 commandments of God, itong 10 batas ng Panginoong Diyos, ay pagpapakita natin ng malasakit dahilan sa ginawa niya. Dahilan sa mga ginawa niya sa mga buhay ng mga Hudyo, gusto ng Panginoong Diyos na yun na mabuhay kayo ng marangal. Obey these commandments. Sa first part ng Exodus, pinakitaan tayo doon ng grace of God. Lahat doon is all about God's grace. Yung mga Jews had to do nothing on their own to deliver themselves. In the second part, Exodus chapter 19 and onwards, it's all about the Jews showing gratitude. Showing gratitude to God. God set free the Jews from slavery in order for them to serve Him. Tandaan niyo po ito. The law was not given. Yung salita ng Diyos, mga utos ng Diyos ay hindi binigay para sila palayain. Sila ay pinalaya muna ng Panginoong Diyos. Tapos na yon, para papakita sa Kanya ng kanilang gratitude. Ito ang mga commandments na sinasabi ng Panginoong Diyos na ipakita sa Kanya. Para ipakita na sila ay may, kumbaga, utang na loob sa Kanya. Now, kung tatandaan niyo po, tandaan niyo ba po yung Matthew chapter 22? Tinanong si Jesus, Diyos, anong pinakamalaking
pinaka-importante yung batas o commandments. Anong sagot naman ng Diyos? Love the Lord your God. And second is, as yourself. Ano, basically, ano sinabi niya? Lahat ng 10 commandments. Because the first 4 commandments is showing love for God. And the last 6 commandments is showing what? Love to neighbor. So when people, nung tinanong si Jesus, anong greatest commandment? Ang basically sinagot ng pa ng Diyos. All the commandments. Because loving God is the main essence of the first 4 commandments, and the main essence of the last 6 commandments is what? Loving your neighbors. So today, what are we looking at? Exodus chapter 20, verse 16. Ano po sinasabi doon? Sabi doon, you shall not bear false witness against your neighbors. Alam mo nung panahon ni Moses, hindi pa uso doon ng CCTV, wala pa mga DNA, wala pa mga kontrata. Kung meron tayo pinag-usapan o kasuntukan, napagtitibay po yun sa mga witnesses. For example, nag-usap tayo, may usapan tayo, para maging kontrata yun, dapat may testigo. Hindi pwedeng isa, minimum 2. Kaya napaka-importante yun eh. Napaka-importante na yung mga testigo ay hindi magsinungaling. Kasi doon nakasalalay ang tibay ng mga usapin at mga kontrata. Kailangan na kung 2 o 3 ang iyong mga testigo, yung 3 yun ay dapat magsumpa na nagsasabi na yung pinag-usapan nila ay totoo. Narinig ko. Ganun ka-importante yung salitang thou shalt not bear false witness. Kasi nandun nakasalalay lahat ng usapan nila. Ang problema doon, for example, kayo po, may akusasyon kayo na binintang laban sa akin. At hindi totoo. Let's say, ang akusasyon niya is, may ginawa ko. At pag napatunayan ko na totoo, ang kabayaran daw is kulong ng 10 taon. Then, inakusan mo niya ako. Alam niyo ba sa panahon nila Moses, kung napatunayan na ang sinabi niya ay hindi totoo laban sa akin, siya ang makukulong ng 10 taon. Kung napatunayan na ang akusasyon niya sa akin, let's say, alam mo, ang ginawa nito, ang ginawa ko daw, ginahasa ko yung kanyang kapatid. Sabihin natin, tapos ang parusa ng kamatayan. Tapos, napatunayan natin na nagsisinungaling siya, siya ang papatayin. Ganun kabigat yung utos niya. Kasi sabi, thou shall not bear false witness. Ang tanong ko po sa atin dito sa Exodus chapter 20, all of these things na sinasabi ng Panginoong Diyos, dapat natin gawin dahilan sa ano? Dahilan sa gratitude. Dahilan sa ginawa niya sa atin. Ang sinasabi ng Panginoong Diyos, huwag ka magsinungaling. Bakit? Para ipakita mo sa akin ang iyong pamamalasakit sa ginawa
ko sa inyo. A lot of times tayo, wala tayong malasakit. Wala tayong pakialam. We like doing the things we want to do. Di ba yung mga bata, pag lumalaki, yung mga magulang sasabi, alam mo anak, naghirap ako. Pinaaral kita. Ngunit pag laki mo, wala ka man ng malasakit. Hindi ka man lang tumulong sa tatay mo nung may sakit siya. May kwento po, may isang binata. Yung binatang yon, meron siyang girlfriend. Sabi niya sa girlfriend niya, well, yung girlfriend niya bulag. May kilala po kayo itong bulag? By any chance? Okay. May bulag siya girlfriend. Eh yung lalaki, mahal na yung babae. Tuwing hapon, bago siya umuwi, pagkatapos na magtrabaho, pumupunta siya sa girlfriend niya at nagbabasa ng libro. Napakabait. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Nagbabasa ng libro para lang malibangan yung kanyang girlfriend. Tapos sabi ng girlfriend sa kanya, alam mo honey, oras na makakita na ako, papakasalan na kita. Wow! Yung lalaki, ang saya. Ang saya ng loob, ang saya ng puso. One day, after several months, yung babae nagpa-opera ng mata. Pinantan yung mata niya para makakita ulit. Nung nasa ospital siya, di ba pag bagong opera, di ba may bandage? Naka-bandage siya. Tapos, na-opera na, napanda na yung mata. Pag ganon, binuksan na yung mata niya, medyo hindi niya namumukha yung mga tao kasi hindi pa sanay yung mata niya, di ba? Tapos na-recognize niya, Tay, ikaw ba yan? Oo, honey. Oo, anak, ako to. Nay, ikaw ba yan? Oo, anak, ako to. Tapos yung boyfriend doon, nakita niya, Jan, yung boyfriend, Jan, ikaw ba yan? Oo. Sabi ni Jan, honey, ngayon lang nakakakita ka na, papakasal mo na ba ako? Sabi na kaya Shota, hindi. Kasi bulag ka. Yung boyfriend, ang sakit ng puso. Umalis. Pagkatapos ng ilang araw, sumulat ang boyfriend niya dun sa girlfriend. Dear Maria, isa lang ang hiling ko. Alagaan mo yung mata ko. Yung mata niya, ang binigay niya dun sa girlfriend niya para makakita. Yung girlfriend naman, walang pakialam. Tayo minsan ganun eh. Bilang Kristiyano, ang pamumuhay natin ay isang testigo na wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam sa ginawa ng Panginoong Diyos. Diyos, thank you, namatay kayo. Alam mo, pag naiisip ko yung nangyari kay Kristo, sino sa inyo na nakapanood ng sining Passion of Christ? Tandaan nyo? Tandaan nyo yung pag-aapi, paggugulpe, pagpapahiya, sinuntok ang mukha niya, sinaksak siya, dinuraan siya. Bakit? Para sa'yo. Lagi mo na iniisip to eh. At ang paniniwala ko, kung ako lang ang tao sa mundo, si Kristo magiging tao ulit para ligtasan lang ako. Alam niyo yung ginawa sa kanya,